Samahan nyo nga kami ngayong araw na mamitas ng mga prutas, ng mga abukado, saging at saka mga mangga. At lahat nga ng prutas na yan ay ibinalot at ipinamigay nga namin sa mga bahay-bahay. Yung puno na abukado namin sa bundok ay namumunga na, yun nga lang. Hindi katulad ng abukado na to na tanim ng uncle ko na hitik kung mamunga. 3 puno pala to at iba-iba yung itsura ng mga bunga niya. At sa dami nga ng mga nasungkit ngayon ay yung iba dyan isiguradong pangbenta. Medyo may katandaan na rin pala ang puno na to kasi dati nung maliit pa ako natatandaan ko na mumunga na to. Kaya ganyan na siya katangkad at hindi na nga siya kayang sungkitin kapag ka nasa baba. Kakailangan na talaga siyang akyatin. Sa ilalim din pala ng puno na to ay marami kaming mga nakita na nalaglag na. Yung iba pinagkakain na ng mga langgam at yung iba naman ay nabulok na. Tapos yung mga nakuha pala namin dito, hiniwalay namin yung mga nalaglag sa lupa kasi hindi na pwede yon, nalamog na. At kung pagsasamahin naman pala, lahat ng mga nakuha na yan ay aabot din ng halos kalahating sako. At pagkatapos naman naming mamitas ng abukado, kinabukasan ay umakyat naman ako sa taas ng bundok para magtiba ng mga magugulang na saging at mamitas na rin mamaya ng mangga. Meron pa kaming mga natiba na saging noong nakaraang araw at ngayon nga ay mga hinog na. At yun nga ang ginagawa naming merienda dito sa kubo. At dahil nga marami pang saging na magulang na kailangan tibain, naisip ko na yung ibabalot ko na abukado ay samahan ko na rin kaya ng mga saging na solo at saka saba. Tuloy-tuloy pa rin pala ang pag-ulan dito sa amin at halos 2 araw na nga na walang tigil, pero kahit na umuulan, nagtiba pa rin kami ng saging. Sa tuwing mag-harvest kami ng mga saging dito sa bundok, mapasolo man yan o saba, laging hindi kompleto. Talagang hindi maiwasan na hindi mabawasan ng mga ibon. Pinagkukuha na nga rin pala namin dyan yung mga puso, pero hindi ko isasama yan sa ibabalot. Yan naman ay uulamin namin mamayang gabi o kaya naman ikinabukasan. Siguro lahat-lahat ng mga natiba namin dyan ay nasa 6 din na buwig. 3 saba na saging at saka 3 na solo. Inisip pa nga namin dyan kung pahinugin kaya muna namin itong mga saging at saka mga abukado bago namin ibalot. Kaya lang nung kahuli-hulihan na pagdesisyonan namin na ipamigay na rin kaagad namin kinabukasan. At nung nahakot na nga namin lahat dyan yung mga saging, pumunta naman kami dito sa puno ng mangga para manungkit ng mga bunga. Alam nyo, sa totoo lang, gustong-gusto namin ang lasa ng mangga na to kapag kahinog na kasi para din talaga siyang manggang kinalabaw, yun nga lang maliliit. Kakaunti na nga lang yung mga bunga niya ngayon gawa ng mga nagdaang araw kasi ay napakalakas ng hangin. Kaya yung iba niya mga bunga ay nagkalaglagan na. Kahapon ng umaga namulot kami dito tapos pinakain namin sa baboy. Tapos ngayon pagkapunta namin ay ang dami na namang mga nalaglag. Tapos yung mga nakita namin nakakalaglag lang ay inipon pa rin namin. Pero hindi na namin isasama yon sa ibabalot at iiwanan na lang namin dito sa bahay dahil yun ay lamog na. Pero yung itsura niya hindi naman talaga yung lamog na lamog, medyo lang. Pwede pang pakinabangan at yan nga ang ginagawa namin na panghimagas pagkatapos namin kumain. Lahat ng mga napitas na yan ay yung kaya lang na naabot ng sungkit. Yung iba kasi ay sobrang taas na kaya hinayaan na lang namin. Maliliit man yung mga bunga ng mangga, medyo marami-rami din talaga yung mga nakuha namin at halos makalahati nga namin dyan yung isang sako. Hapon na rin nung matapos kami sa pag-harvest ng saging at saka mangga, kaya maya-maya lang din konti ay umuwi na kami sa bahay. At fast forward nga tayo, kinabukasan, heto na yung mga napitas namin na abukado, mangga at saka mga saging, ibabalot na namin. Yung abukado pala lahat-lahat ay 35 kilos. Tapos sa isang balot ang nilalagay ko ay 5 piraso. Tapos sa mangga, 6 na piraso o 7 piraso. At sa saging naman ay tagi-1 piling. At dahil nga 2 klase yung saging ay hindi ko na rin hinati pa. Basta sa isang balot kung hindi 1 piling na saba ang nakalagay ay 1 piling na solo. Tapos yung sa mangga pala kahit 7 piraso yung nilagay ko ay parang wala akong nilagay kasi nga kaliliit. Mabilis lang din ako na natapos dyan sa pagbalot kasi hindi naman ganun karami itong mga prutas. At mga bandang 10:00 siguro dyan ng umaga ay nagsimula na kami sa pag-abot. Kada isang bahay, isang balot ang inaabot ko at sinasabi ko na rin na kailangan pang pahinugin yung mga abukado kasi hilaw pa. Kasagsagan nga ang ulan dyan nung umikot kami ng asawa ko pero mabilis lang din naman kami na natapos kasi 35 balot lang naman itong mga iaabot namin. At siguro baka sa susunod na pumunta kami dito ay baka gulay naman ang daladala namin. Mabilis nga lang din na naubos yung 35 balot at pagkatapos nga niyan ay umuwi na rin kami. So yun lang for today's video. Thank you for watching!